Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Bago pa man maging dominante ang mga glutathione at methathione sa mga estante ng parmasya at mga groceries na usong-uso ngayon bilang instant pampakinis, pampabata at pampaputi, may dalawa munang naging kilalang beauty products ang ginamit ng mga kababaihan at kalalakihan, dalaga man o may asawa na, single man o taken, noong mga dekada 80 hanggang dekada 90. Ito ay ang Laina at ang Saning. Mga dekalibreng pampaputi noon at itinuturing na ninuno ng mga pampakinis ngayon. Bago pa man kasi maglipa ng Chinchansu, Mena at Eskinol, ang dalawang produkto muna na ito ang inasahan ng ating mga nanay at tatay noon para ma-achieve nila ang malaporselanang balat at makinis na kutis. Hindi may tatanggi na ang mga Asyano, partikular na ang mga Pinoy, ay hayok na hayok sa pagpapaputi at mas lalo pang naging adik sa pagpapaputi ang mga Pinoy nang dumating na ang mga Caucasians sa Pilipinas o yung mga ibang lahi na may mapuputing balat. Hindi naman kasi may tatanggi na ang mga mapuputi sa Pilipinas ay mas nagiging dominante na kitang-kita naman sa show business dito sa bansa kaysa sa mga maitim at kayumangging Pinoy. Hindi ko naman sinasabi na mas mahuhusay ang mga mapuputi at mas nakakababa ang mga maitim at kayumanggi. Pero aminin na natin, marami sa mga artista ang mapuputi kaysa sa mga kayumanggi at maitim. Ang ilan noon ng mga artistang pumasok sa show business na kayumanggi, ngayon ay nagsisiputian na din. Subalit noong mga dekada 60, nang pumasok na sa limelight ang nag-iisang superstar ng Pilipinas na si Nora Honor, ipinakita niyang hindi sa pagiging maputi kaya sumisikat ang isang artista dahil kahit siya noon ay maitim, nakilala si Nora Honor na isang mahusay na artista at mga awit hindi na lamang sa Pilipinas kundi maging sa buong mundo. Ang Laina ay mas naunang inilabas sa merkado kaysa sa San-ing na ipinakilala noong mga 1980s. Noong mga panahong inilabas ito, hindi na lamang Laina ang produktong ipinakilala ng isang cosmetic company sa merkado. Ang Laina ay isang medicated pearl paste for whitening, medicated cream for reducing blemishes and wrinkles, at nourishing cream for livelier skin. Yan ang mga tatak at ipinagmamalaki noon ng Laina. Nag-import ng Laina ang Pilipinas na orihinal na nagmula sa Woi Mei-He Chemical Industrial Corporation ng bansang Taiwan. Tsaka naman ito ibinenta at ipinakilala sa merkado ng Pagoda, Philippines. Noong unang panahon, para sa mga Chinese, ang pagkakaroon din pala ng maputing balat ay simbolo ng kagandahan para sa kanila. Para sa Chinese, nakakamukhang mayaman at elegante noon sa kanilang kultura ang pagkakaroon ng maputing balat. Kaya naman sila din ang nangunguna pagdating sa paggawa at pagdiskubre ng mga pampaputi. Ang oriental na klase ng kaputian ay naging mithi ng mga Pinoy mula nang madiskubre nila ang produktong Laina ng mga Chinese. Noong una, ang Laina ay nag-o-offer ng generic benefits sa mga gagamit nito. Ang sino mang gagamit umano nito ay magkakaroon ng malatalulot ng bulaklak na kinis ng balat. Laking gulat ng kumpanya na ang mga Pinoy ay tila nagayuma sa paggamit ng Laina medicated pearl paste dahil sa nakakaputi nitong kakayahan, at mula noon ay naging trademark na ng Woi Mei-He Chemical Industrial Corporation ng naturang pampaputi. Una noong naging tagline ng Laina ay ang malaperlas na balat ang iyong ma-achieve sa oras na gumamit ka ng Laina. Pero pagdating sa Pilipinas, mas sumikat ang mga katagang kutis Laina para sa mga Pinoy. Dahil sa sobrang kasikatan noon ng pampagandang ito, nagkaroon pa ito ng special segment sa GMA o ABS-CBN o RPN noontime show noon na Itbulaga. Ito yung mag-inang kutis Laina, isang mother-daughter beauty contest. Naging mas lalo pang dominante ito dahil inendorso na din ito ng mga local celebrities. Pumatok ang Laina ng hanggang noong mga dekada 90. Hindi nagtagal, isa na namang bagong produktong pampaganda ang pumasok sa merkado na muli ay tinangkilik ng mga Pinoy. Basta kasi pampaganda,
pampaputi at pampakinis, kahit noon pa man ay hindi mapag-iiwanan ng mga Pinoy sa paggamit nito dahil na rin sa paniniwala natin noon pa man na mas may edge ang may maputing balat. Hindi naglaon ay isinilang naman ang San-Ing, isa na namang skin product na inilabas ng Somerville General Merchandising and Corporation noong mga dekada 90. Noong mga panahong iyon ay established na ang Laina at itinuturing ng institusyon pagdating sa pagpapaganda at pagpapaputi. Noong lumabas ang San-Ing ay nagkaroon din ito ng sarili nitong medicated pearl cream pero hindi nila intensyon na kalabanin ng Laina dahil alam nilang mas kilala na ito noon pa man at hindi sila uubra sa Laina. Kaya naman nagkaroon ng sariling trademark noon ng San-Ing. Nakatuon lamang noon ng San-Ing sa mga skincare products at skincare treatment para sa maganda at malaporselanang kutis ng balat. Kumbaga hindi sila masyadong nag-focus sa pagpapaputi dahil Laina na ang kilalang may hawak ng ganoong pangalan. Like most teenagers, I get pimples once in a while. Buti na lang I've discovered something for my pimples. San-Ing Medicated Cream. San-Ing Medicated Cream from Taiwan gives you better-looking skin. Apply San-Ing 3 times a day regularly. San-Ing Medicated Cream dries up pimples, removes blackheads and whiteheads. Makes your skin so smooth. San-Ing, the promise of better-looking skin. See? Pero gaya din ng Laina, ang San-Ing ay nangako din ng resultang magpapalabas natural na ganda ng balat ng bawat Pilipino. Kaya naman marami din ang gumamit nito na kahit mga artista ay inendorso pa ito, gaya na lamang ng nooy bata pa lamang na si Sharon Cuneta. Like most teenagers, I get pimples once in a while. Buti na lang I've discovered something for my pimples. San-Ing Medicated Cream. San-Ing Medicated Cream from Taiwan gives you better-looking skin. Apply San-Ing 3 times a day regularly. San-Ing Medicated Cream dries up pimples, removes blackheads and whiteheads. Makes your skin so smooth. San-Ing, the promise of better-looking skin. See? Parehong naging sikat noon ang San-Ing at Laina. Parehong may layunin na magpaganda ng balat. Pero may magkaibang atake at uri ng paraan para makuha ang simpatsya ng mga Pilipino. Ang Laina na nakatuon sa pagpapaputi ng balat habang ang San-Ing naman ay para sa mga nagnanais mawala ang kanilang mga tigyawat at mga marka ng masakit na kahapon. Sa ngayon, ang parehong mga produktong ito ay kapwa mabibili pa rin naman sa mga grocers at parmasya. Pero hindi na ganoon kasikat at karami ang mga gumagamit nito ngayon. Mas tinangkilik nila ngayon ang mga bagong produkto na para sa ilan ay mas epektibo at mas mabilis ang epekto. Marahil dahil na rin sa social media, kaya mabilis na nagte-trending ang mga pampaputi ngayon. Hindi kagaya ng San-Ing at Laina na hindi na inabot noon ang makabagong pagpopromote ng produkto at na-stuck na sa lumang klase ng pagpopromote nito. May mga gumagamit pa din ng San-Ing at Laina lalo na ang mga nanay at tatay ngayon na naging loyal na sa mga ito. Sinasabi nilang ito lang daw umano ang naging hiyang sa kanila habang ginagamit nila ito mula noon hanggang sa ngayon. Nakakagulat ding malaman na ilan sa mga Gen Z ang naengganyo na din gumamit ng mga ito ngayon. Siguro'y dahil sa mas epektibo ito para sa kanilang balat o di kay impluwensya ng kanilang mga magulang. Pero mas marami pa din ang tumatangkilik ngayon sa mga pampaganda na sa kasalukuyan ay maaari mo nang inumin sa pamamagitan ng mga tableta at kapsula. May mga produkto na din na maaaring gamitin ngayon sa isang partikular na bahagi lamang ng iyong katawan, gaya ng kilikili, tuhod, singit at batok. Mga produkto na gawa ng mga kilalang mga kumpanya sa Pilipinas. Hindi na din ganoon kadaling makipagkompetensya sa mga bagong produkto ngayon dahil sa inaaral na ito ng mga dalubhasa mula sa iba't ibang bansa gamit ang mga makabagong teknolohiya.